Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong continuing saga between the House of Representatives and the Laban Kasama ng Bayan diyan po sa SMNI. No? Yung po kasing live na ginawa nitong mga to, I think that was last Friday, no? Medyo nagkaroon po ng tapang. Doon lumabas ang tapang nitong si Dr. Lauren Badoy at Eric Celis, no? The former cadre, once a rebel, always a rebel, no? Kailangang, kumbaga, feeling po nila na supil talaga ng Kongreso yung kanilang karapatang magpahayag, no? Because sa tingin po nila, no, kanila rin pong sinasabi, they were under threat of contempt. Baka po i-contempt sila. At itong mga Kongreso na to ay power trip, no? Yung abuser of their power. Dito po, no? May video po ako dito, no? Hopefully hindi tayo copyright nitong Laban Kasama ng Bayan na almost 4.25 minutes, no? At dito pinagtagpi-tagpi ko po yung nasa ating thumbnail na Ka-Eric muling aakyat sa bundok, House of Representative SMNI franchise ang target. O yun po, kasi yun po yung maririnig nyo dito mamaya. Pero bago ang lahat, i-flex po natin yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers at nanonood ng ating videos. May God bless you all. O eto na po, no, yung video. Hopefully hindi tayo i-copyright ng Laban ng Kasama ng Bayan ng SMNI at dahil binabatikos natin sila. So this is a 4 minute and 35 seconds video. Eto po. Do you now tell na ang mali ang source mo sa figures niya at information versus the figure sa house? Ano bang dapat isagot ko? Siyempre sagot ko, opo, kung ngayong kasalukuyang moment na ito, mali po yung nakuha kong figure, kaya namin binibiting, at mali din po kung ikukumpara sa source na sa informasyon na inilabas ng house, sinagot po nila ko. So kung mali pala yung source ng informasyon mo at hindi nyo na-bet ito, therefore you have to apologize sa kay speaker as a house. So ang sagot ko, yes, I will apologize kung na-insulto kayo at nasaktan sa aming pagtatanong, pero hindi ako mag-a-apologize sa pagtatanong. Kasi karapatan naming mga mamamayan at mamamahayag na magtanong. Tama man o hindi ang source, tumutugma man ang datos at figure sa source na nagbigay sa amin, o doon sa aktual realidad ng mga datos ninyo, ang karapatan sa pagtatanong ay hindi pwedeng lapagin o supilin. Ang dapat na ganing ninyo na aksyon ay magpaliwanag kayo. Sapagkat kayo ay public officials. Correct. You are accountable to the people and you are mandated by law to be transparent to all the transactions. Hindi ko po ito pwedeng sabihin sa harap ninyo. Miss Ina, Brother Franco, bakit? Makukontent ako. Sasabihan ako dun sa harap na nagmamagaling ka, sino ka? Para mag-lecture sa amin dito kung ano ang aming mga karapatan. Yun po ang mangyayari sa akin. Kaya hindi ko po yan nasasabi kahapon sapagkat may dangal din po ako at ayaw kong apakan yan doon sa harap the way na iinsulto at pinipersonal like si Atty. Mark Tolentino. Grabe yun. Irrelevant ang mga binubulgar sa kanya o inaatake sa kanya, may mga pinagsasabi pa na babalikan kita. Nanginginig na yata ang tuhod nito. Ganun ba yun? Hindi ko po papayagan, nagrebelde po ako pag ginawa po yan sa akin, parang mag-iisip ako na luluhod muli ako sa NPA at lalaban sa gobyerno na ito. Kapag ginanon po ako sa loob ng Kongreso, yun po ang pumipigil sa akin kahapon na wag kong sabihin ito kasi alam kong aapakan ang karapatan namin doon sa loob sapagkat ganon ang ginagawa sa amin doon at nakita ko yan in previous experiences sa Kongreso. So mga kababayan, ulitin ko lang po, Ma'am Lorraine, Miss Ina, hindi po ako nag-apologize for asking the 1.8 billion pesos. Nag-apologize po ako doon sa hindi pagtugma ng datos ng informante
at ng figure na inirelease ng House of Representatives. At nag-apologize ako kung nakaka-insulto yung pagtatanong ko. Pero hindi ko po binabawi ang pagtatanong na yun. Tama man ang source o hindi, ang impormasyon man ay tumutugma o hindi sa datos na inilabas ng House of Representatives, just the same. May karapatan po ako na magtanong bilang mamamahayag at bilang mamamayan ng bansang ito. O magprangkahan na tayo, sinagot ni Ma'am Lorraine, kadugtungan ko, yung pangatlong punto. Ang pagtingin po ni Speaker Martin Romualdez, again, Congressman, mga members of the House of Representatives sa Committee on Franchise, ang Laban Kasamang Bayan po ay hindi news program, Congressman Suarez. Ito po ay commentary program. Ang Laban Kasamang Bayan po ay hindi news program, Congressman Suarez. Ito po ay commentary program. Therefore, we have the right to analyze, observe, and make commentaries. At by the way, gusto po namin linawin, kung nagkamali man ako granting for my information and the source na hindi ko nireveal at nasaktan kayo, ang tama bang aksyon ay ipatawag ang buong SMNI at tanggalan ng prangkisa? Hindi ba tama ang dapat gawin? Kinasuhan niyo ako? At kung sino man ang editor ko for libel or for cyber libel, bakit ang franchise ang inatake nyo? Meaning, hindi po ako ang target nyo dito. Ang target nyo talaga, patahimikin ng SMNI, tanggalin ito as a media outfit sapagkat sa tingin nyo, ito ay Duterte Media. Nagkakamali kayo. Ang SMNI ay People's Media. So yan po, no, mga kababayan, dalawang party po yun, no? Actually, sinasabi niya na baka muli siyang luluhod sa New People's Army, no? Babalik siya sa bundok at magiging rebelde muli. Dahil nga po sa gagawing pangbabarubal sa kanya o dun sa na-experience niya kung sakasakali man sa Kongreso during that hearing kung talagang magpupumilit, no? Ayaw niya pong mangyari yon na kung saan siya po, yung dangal niya po, yung kanyang puri ay aapakan, yuyurakan nung mga nandoon na congressman sa hearing. Kasi sabi niya, pag nagsalita siya, sinagot niya yung mga congressman at sasabihin sa kanya ay, wag mo kaming pangarangalan. Ayun, yung pagsabihan, no? Kung ano man ang aming dapat gawin, no? Evident po yun dun sa napanood ninyong video. Na sinasabi ko sa inyo, once a rebel, always a rebel. Nandoon pa rin yung mentality. Nandoon pa rin yung actions. Bakit? The way he talks, no? Hindi po ito yung isang ordinaryo na tao. Even though he went back to the poll, or he came back to the polls of the government, nandoon pa rin yung pagiging asal rebelde niya. Kaya nga sabi niya, di niya na mapigilan, muli siyang babalik sa bundok. Ay akala ko ba nagbalik loob ka na? Bakit hindi mo daanin sa tamang pamamaraan? Dalhin mo sa ethics committee o magreklamo ka. Di po ba? Huwag mong daanin sa karahasan. Yung iniisip mo, karahasan ka agad yan. Hahawak ka ng armas, maghihiganti ka. Yan ba ang tamang example? Yung po, yung sa aking opinion. Di ba, bumalik ka na sa pamalaan Ang iniisip ng pamalaan, nagbago ka na. Whatever na mangyari sa'yo sa pagbabalik mo sa gobyerno, sa lipunan. Na kumbaga, iniisip namin na itinakwil mo na ang pagiging isang rebelde. Hindi pala Ang sabi niya, maglulumuhod siya sa MPA? Babalik ulit siya? Akala ko ba natutunan mo sa pagbabalik mo sa society? Di ba dapat daanin sa legal na pamamaraan, sa mapayapang pamamaraan, hindi sa pag-akyat sa bundok at muling humawak ng armas at magpaputok ng armas at maghiganti. Kung sakaling nasaktan ka man doon, dapat ipinahayag mo na yan. Hindi yun dyan, nagngangaw-ngaw kayo dyan, Talagang ang binabatikos nyo ng husto, yung Kongreso. Nasaan yung tapang nyo yan?
Di ba? In-explain po nila na hindi sila binigyan ng karapatan magkaroon ng lawyers. Is that their fault? Alam nyo naman na ipapatawag kayo doon? Kasalanan din ba ng mga congressman na nandoon na nagsabi na ang SMNI lawyers na hindi kayo tutulungan? Na maglo-lawyering lang sila sa SMNI company, hindi sa inyo? Di po ba? Tama mali, mga kababayan. Yung sa una lang na yan, correct nyo ako, na tama ba yung sinabi niya na maglulumuhod siya ulit sa MPA at babalik sa kanilang fold? Ano ang natutunan mo nung nagbalik ka sa gobyerno? Tinanggap ka muli ng society. Iniisip namin na nareforma ka, pero sa ganyan lang, iniisip mo nang bumalik sa MPA? Wala bang tamang pamamaraan? May mga koneksyon ka naman na sa mga legal. O, pwede kang magtanong-tanong, di ba? Tinanong ka nung mga classmate mo, hindi ka ba nanghingi ng advice, ano bang pwede kong gawing legal action sa mga yon? Di po ba? They will tell you. O kung matapang si Suarez, si Acop, si Pimentel, saka yung chairman doon, kung matapang sila, if they have the balls, hamunin mo sila. Will you waive your immunity as a congressman? Magsasampahan ko kayo ng kaso because you violated my constitutional rights by having a lawyer representing me. Sinabi rin naman ni Acop sa'yo, it's not an investigation. It is just an aid for legislation. They're not investigating you. They're just merely asking you a question. But para sa'yo, that is very intimidating. Dapat sinabi mo na rin yan doon, hindi yung dito naglilintaya kayo. If you have the balls right there, ask them right away. Oo. Di ba? Kung matapang ka, yan, tapang mo dyan sa programa nyo eh. No? Nagbabanta ka na babalik ka sa bundok, ano ka? Entitled? O sige, go. Go back to the polls of that terrorist group. Di po ba? O, para naman magkaalaman. Di ba kung kakainin ka ng bulate o hindi? O di kaya tatanggapin ka ng dati mong iniwan at ngayon sinisira ang grupo. Yun lang. Di po ba? Tama, mali. Ang lakas po ng loob niya. Bakit din niya sinabi yan doon, no? Sabihin mo na lang, Your Honors, I don't have the lawyers representing us right now. I can no longer answer the questions you are questioning me about. Ganun lang. Di po ba? Sasabihin naman nila, hindi ka naman makokontempt doon sa sinabi mo eh. Kasi you did not even answer the questions you are being asked. All you have to do is, even though this is not an investigation, is just an inquiry, I still want to invoke my constitutional rights. Di po ba? Tama, mali. Since wala na nag-advise sa'yo eh, pero you went ahead, you still open your mouth, that freaking big mouth of yours, pero hindi mo nabanggit yung tama, ano pa nga eh, iniskwil mo pa sa Senado. Di po ba? Tama, mali, mga kababayan. Mamaya, sasabihin lang natin ano yung sinabi ni Subiri dito. Di ba, mga kababayan? Ngayon, diyan kayo nagngangaw-ngaw? Anong nangyari sa inyo dun sa Kongreso? Mas malala pa kayo sa basang sisiw. Pero dyan sa show nyo na laban kasama ang bayan, you are really chastising again. No? The House of Representatives. Kasi bakit? Feeling nyo aping-api kayo. You are appealing to the emotions again ng taong bayan. Di ba? Sabi mo, hindi daw siya nag-apologize doon sa pagtatanong niya. Balikan nyo yung video. Di ba? At the first place, bakit mo sasabihin yon na hindi mo pa pala nabibet? Sa mismong bibig mo na nagsabi niyan, doon sa Kongreso. Tinanong ka, nagkita na ba kayo nung source mo? Hindi pa. O, hindi pa pala kayo nagkikita, tinext lang sa'yo without the veracity betting it, nilabas mo kaagad. Kasi breaking news. Para sa amin, breaking news. Bakit? To really give an impression sa amin na ganito kagago si Martin Romualdez, ganito kasalaula si Ninong Martin Romualdez na meron siyang 1.8 billion? Even though pagtatanong yon, but to the minds of this malicious, it is so malicious na kung saan
kakagatin po yan ng mga ibang tao. O tingnan mo, kinagat ng mga ibang tao. Sinabi na pinaghati-hati ni Martin yung 1.8 sa 3 makabayang block, pinangsuhol. Ano pang sinabi kay Martin? Sinabi nung mga katabi mo, grabe pang shopping yan ha. O di ba? Yun na lang, even though pagtatanong, but there is a malicious intent. Maski na ako, sasabihin kita ng ganyan. Without properly vetting your source, saka lang kayo magbibet nung nasabi mo na. At least sabi mo, binigyan ko na kayo ng idea. Sa ako na lang yan patutunayan. Ganon? Ganon ang proseso, di ba? O, di ba tamang ano lang yan? Makibaka. Di ba? Halatang halata the narrativa of a former cadre. Alam na alam niya yung galawan. Paano po gumawa ng isang istorya. Whether it builds you up or it tears you down. O ngayon, nasilo kayo, no? Sa palagay nyo, hindi pwedeng managot ang inyong network. Hindi nyo nga inedit Hindi ka nga apologetic doon sa pagtatanong daw niya. Apologize lang daw siya kay Martin. Dahil hindi daw nagtutugma yung sa hindi pagtutugma ng numero. Kung hindi ka ba naman tanga, di sana bago mo yan sinabi sa in-on-air mo, no? Diyan sa inyong show, binet mo maigi. So may karapatan din ng HOR na idepensa nila. So yun ang gusto nyong mangyari. Pero nung kinagalitan kayo, ayaw mong tanggapin yung katotohanan na ikaw ay nagkamali. No? Kumbaga, ibig sabihin, maski na mali na, tanggapin na lang namin. Oh, di ba utak rebelde lang yan? Sinasabi ko na once a rebel, always a rebel. Di po ba? O ito pa yung masakit na sinasabi niya mga kababayan, di ba? Yung second part. O ulitin lang natin dito ha. Ito mga kababayan, pakinggan nyo. Magprangkahan na tayo, sinagutan ni Ma'am Lorraine Talugtungan ko, yung pangatlong punto. Ang pagtingin po ni Speaker Martin Romualdez, again, Congressman, mga members of the House of Representatives sa Committee on Franchise, ang Laban Kasamang Bayan po ay hindi news program, Congressman Suarez. Ito po ay commentary program. Ang Laban Kasamang Bayan po ay hindi news program, Congressman Suarez. Ito po ay commentary program. So yun po, no? Sinasabi niya po, ikaw, Speaker Martin and the other congressman, yun daw pong kanilang show na Laban Kasama ng Bayan ay hindi news media. Commentaries. Tandaan nyo, nagko-komento lang daw po sila. Kung nagko-komento naman pala kayo, bakit kayo nagbibigay ng mga naratiba? Di po ba? Bakit ka nagbibigay ng isang malicious information, disinformation sa tao, na alam nyo naman marami rin kayong following, may mga clout din kayo. Di ba? Tingnan nyo po ang comment section nung nilabas nila yung kanilang commentary, hindi balita, hindi sila news media. Kanilang commentary, hindi ba pagbabalita yung minsan naglalagay sila ng news dyan? Di ba? He is unapologetic. Hindi po. Maganda nito, kung ipapatawag sila muli, then, go ahead. Chastise this HOR. Lecture them what is the proper conduct. Tingnan natin. O kung may balls itong mga yan, yung mga congressman yan, you waive your rights for immunity. Para malaman natin ano ang katotohanan ng pinagsasabi ni Kyrick. Malamang, marami ring sources yan ng information. Kasi nga, di ba, yung isa niya, intelligence, nagre-report ng intel sa MPA. So therefore, may connection pa rin siya. Di po ba? Kaya maski na hindi maglulumuhod yan, i-welcome yan sa fold. Oh my gosh. Di ba? At yung sinasabi niya dito sa dulo, na dapat hindi buong SMNI ang pinatawag sa Kongreso. Dapat sila lang. Dapat sila ang kasuhan ng libel. Bakit idadamay ang SMNI? Kasi ang totoong target nitong House of Representatives is the SMNI itself. Yung prangkisa. Kasi, sinabi niya, iniisip ng mga congressman na ang SMNI ay Duterte media. Because they are depending,
ina-uplift nila ang Duterte. Kasi nga, mga Duterte-natics sila. Maka-Duterte daw ang SMNI. Kaya, ang tinatarget ng mga HOR, itong SMNI franchise. Gusto nilang busalan, tanggalan ng karapatan magpahayag. O, di po ba? Ayan. Pero ang sabi niya, hindi daw po Duterte Media. It's People's Media. Ay, sa inyo na lang yan. O, sinabi niyang People's, tayo, sambayanan. Diba? Taong Bayan's Media. Really? Sa kaka-fake news ninyo, kaka-misinform ninyo and disinform ninyo, tatawagin yung sarili na yan at People's Media o sambayanang media, taong bayan? No way. I will not be part of that. Diba? Kayo, mga kababayan, ang daming instances na ginamit itong SMNI sa pagpropagate ng mga misinformation. O si Duterte, sa kanyang show nagikan sa masa. Nasaan pa ang decorum niyan? Nagmumura. Bakit hindi yan masanksyon ng NTC? Hindi ipatawag ng MTRCB? Nagmumura? Di po ba? Sasabihin nyo, People's Media? No way! Daming media dyan. No? Nagpi-fake news kayo, nagbigay kayo ng naratiba that it is malicious. Alam naman ng target natin na si Speaker Martin dahil alam nyo na siya ang makakalaban ni Duterte ninyo sa 2028. Yan na ba ang settled? Nakita nyo na ba yan sa future? Paulit-ulit kong sinasabi. Sinabi na ba sa inyo na tatakbo si Martin? Sinabi din naman ni Sara, hindi naman siya tatakbo sa 2028. But it God's plan. Sino yung God niya? Si Kibuloy. Di ba appointed son of God? Ang putang inang yan. Di ba? Mumurahin ko na talaga. Blasphemy. No? Appointed son of God, wanted dito ng FBI. Hindi man lang niya maharap. No? Nandiyan kayo, wala ka ring yagballs. Pare-pareho lang kayo nito, mga walang yagballs. Ginagamit nyo yung SMNI ninyo, no? Para kung ano, yung mga entitled, ang tatapang ninyo diyan. Pero pag kaharap nyo na itong mga House of Representative, itong mga mambabatas natin, ano kayo? Para kayong hindi kayo makabasag ng pinggan, mga hinayo pa kayo. Ang tatapang ninyo eh. Diba? Kung ako sa iyo ka, Eric, Dr. Lauren Badoy, hamunin nyo yung mga magpapatawag sa inyo na if they can waive their immunity para anytime you can file a case if you feel that your rights are violated. Tama. Kuha kayong kasalutan, ipanotaryo nyo sa mga abogado dyan. Even though yung mga abogado nga nila, mga kababayan, no, yung nasa SMNI, sila Sulpico, si Tolentino ba yun, na talagang feeling po nila, binusalan sila ng HOR. Di po ba? Mga lawyers kayo eh. Dapat sinabi nyo. Natatakot kayong makulong? Mga duwag din pala kayo. Di ba? At least nasabi nyo yung gusto nyong sabihin. Maski na i-contempt kayo. Hindi naman siguro kayo madidisbar. Di ba? Kung ganun gagawin nila, ipadisbar kayo, that is abuse of power. Nasaan na yung bibig ninyo? Diba? Matapang lang kayo pag wala na yung kaaway ninyo. Ano kayo? Diwagdo. Mga tang-inumin talaga, Nagnangak-ngak dito si Ka Eric, nakita nyo? Ang tapang-tapang niya. Better yet, umakyat ka na ng bundok. Diba? Ang justice sa'yo is justice in the end of the barrel of the gun. Yan ang gusto niya eh. Paghihiganti, yan bang magandang halimbawa, Ka Eric? Hindi ganon. Sabihin mo, dahil matapang ka, sabihin mo diretsa. Diretsahin mo. Sa next hearing, panoorin ko ulit, tignan ko ang tapang mo. No, wag kayong mag-a-appeal to yung emotion. Sabihin mo, Your Honors, I respectfully want to ask you a question without i-contempt nyo ako. But I want to be certain about this. Are you willing to waive your right of immunity? Just in case lang po. Para fair, di ba? Ganun lang. Kasi resource person ka eh.
Di ba? Kung yung felt mo, yung napipil mo ay nababiolate na ang iyong karapatan because of the line of questioning, you have to voice out. Di ba? Wag kang kung talagang ka, i-assert mo rin yung karapatan mo. Hindi yung nandito kayo sa show, nagdadaldal kayo, nakakasawa kayo eh. Di ba? Kung gusto mong i-assert ang karapatan mo, do it so in the front of this freaking mga representatives. Kung feel mo na abuse of power na sila, say it so. Di ba? Ako wala akong pakialam, maski na makontep ako ng mga hinayupak na ito eh. Tulad lang yung sa mga Senado, si Rapi Tulfo, ganun na ako, gaganunin ko rin siya. Ala akong pakialam. Sino ba siya? Di ba? Senador siya. Congressman siya. Dapat may decorum din sila sa mga resource person nila. Yung sasabihan kang tanga, tulad ni yung si grandstanding. Tanga-tanga nyo dyan. Ikaw ba, hindi ka ba tanga? Gaganunin ko rin yan. Di po ba? Kung magsuntukan na, di magsuntukan na. Kung i-contempt niya ako, di i-contempt niya ako. At least nalaman ng sambayan ng Pilipino na merong isang tao, mga tao na tumindig sa mga abuser ng kapangyarihan. Ganon dapat ka, Eric. Hindi. Ikaw dun, para kang dun eh. Ewan ko. Sana tumahimik ka na lang. Sabi mo, you will answer those questions in the latter times na kung meron pang session. Hindi ito. Siguro kung napapanood ito ng mga congressman, ako. Bagay, this is a precedent para at least magkakaroon na ng Eric, baka may gusto kang sabihin sa amin, say it so. Ganon. Di ba? Kung feeling mo, sinusupil namin ang karapatan mo, ilabas mo, ebidensya mo. Patunayan mo. Kung feeling mo, ina-abuse namin ng power namin dito sa Kongreso, patunayan mo. Say it so right now. Magkalinawagan. Di ba? Hindi yung ito, nandito ka sa show, sila nananahimik o walang sinasabi. Di ba? Sabi nga natin, less talk, less mistakes. The more you talk, lalong lalala ang apoy. Yun lang yan. Matapang pala, ba't hindi doon nagsalita sa Kongreso during the hearing? Diba, mga kababayan? Ano nga po pala mga kababayan, ang sabi ni Senate President Mig Zubiri? Wala daw pong nakakarating sa kanilang information about the budget of the good speaker, Ninong Martin Romualdez. No? Ano pong sabi niya? Ituloy niyo po ang investigasyon dyan sa lower house. I-contempt ang dapat i-contempt. At kung may mapatunayan na meron mang Senate employee na naglalabas ng impormasyon about that, mag-iimbestiga rin daw po sila. Di po ba? Kita mo, dinamay mo ang isang institusyon dyan sa Congress, ang Senado. Kaya, ito na po, baka dominoes will fall dito. Magkakalabasan na dito kung sino man yung mga sources nitong si Ka Eric. Di po ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.